Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Salubungin ang panibagong umaga. 1 oras na balitaan at talakayan. Mga kwentong kabibiliban. Mga balitang dapat ninyong malaman. Good morning, Bicolandia! Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Bicolandia. Isang mainit na pagbati, kami po ang inyong kasangga sa mga balita at kaganapan dito sa buong rehiyong Bicol. Ako po si Gary Carl Carillo. Salamat, Gary. Sa bawat umaga, kami po ang tagapaghatid ng mga pinakamahalagang informasyon sa makabagong serbisyo at proyektos na ikakaunlad ng Bicol sa bagong Pilipinas. Ito po si Nancy Medjabilio. Kaya naman huwag palampasin ang mga kwento at talakayan na magbibigay linaw at gabay sa inyong araw. Good morning, Bicolandia! Yes, sir. Good morning po. Alam mo, Gary, napaka-special ng ating program, sir, ngayong umaga. Well, dinalaw po tayo ng ating isa po sa kilalang secretary ng ating mga ahensya ng pamahalaan. And sir, we are very lucky na kayo po ay dumalaw sa aming tanggapan. Mga kaibigan, sa ating mga ka-RP, Gary, sa mga nakikinig sa atin sa live program ng Radyo Pilipinas, ang ating makakasama ngayong umaga dito po sa special na edition ng ating Good Morning Bicolandia today. It's a holiday, Gary. Yes, holiday, non-working holiday sa Albay, pero kami, sir, tuloy pa rin ang trabaho. Si Secretary Dante Clink ang this second. Ito po, mga kaibigan, ay hinirang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong chairperson ng Commission on Filipinos Overseas noong October 16, 2024, sir. At siya po ay formal na nanumpa sa tungkulin sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang noong October 25 last year. And Gary, bago sa kanyang pagkakatalaga sa nasabing tanggapan, nagsilbi po si chairman, siya po bilang chairman ng National Book Development Board, or ito po, sir, na NBDB, na pangunahing nagsusulong ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Napakahalaga nito, sir, na tanggapan na to. At ang director din siya ng Clark International Corporation or SIAIC, and siya po ay kilala rin dating pinuno ng Manila Times, kasamahan natin sa trabaho. Hindi po malayo, sir, kumbaga, mayroon tayo dito, kumbaga we are on the same page. Ang pinakamatandang pahayagan sa Pilipinas, sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakatanggap ng maraming parangal bilang ang Newspaper of the Year. Naku, sir, congratulations. Mula sa Volunteers Against Crime and Corruption, or ito pong BACC, noong 2016. Siya rin po ay may 3 kinilalang award. Outstanding Publisher ng Public Attorney's Office noong 2014, 2017 at 2023. Gary. At yan po, ang atin ngayon makikilala po natin ang isang mahalagang ahensya ng pamahalaan na may malaking papel sa pangangalaga at pagtulong sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang Commission on Filipinos Overseas, narito po ngayon ang Secretary na si Dante Clink ang II. Good morning, sir. Welcome po sa Good Morning. Morning na aga, Ma'am Nancy, Sir Gary. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin.
Sir, maraming salamat. Sabi ko nga, marami tayong mga kababayan, hindi lang po sa buong Pilipinas, globally. Sir, talagang gusto natin maramdaman nila ang pamahalaan to Radyo Pilipinas. Sa inyo po, sir. Well, una po, salamat ulit po sa pagtanggap niyo po sa amin. Narito po kasi kami para ipakilala kung ano po ba talaga yung Commission on Filipino Services. Kasi nagtataka po siguro yung iba, ano po ba ang kinaiba nung CFO, yung tanggapan po namin sa DMW. Okay. So, ang CFO po ang nangangalaga po sa interest ng mga permanent and long-term migrants. At yun naman po sa DMW, siya po yung nangangalaga sa mga temporary migrants o tinatawag po nating OFWs. So, yung mga constituents po ng DMW, umaalis po ng Pilipinas, normally po with a work permit. Yung mga constituents po namin, umaalis naman po ng Pilipinas po with a residency permit. At ang trabaho po namin ay i-link o i-ugnay po itong mga overseas Filipinos po natin na permanente na po nasa abroad sa Pilipinas in 3 ways po. Politically, economically, at culturally. At narito po kami ngayon sa Legazpi City kasi po meron po kaming isang mahalagang program. Ito po yung Balink Bayan project po ng Commission. Ito po ang ugnayan po namin with local governments, yung cities and provincials po, provincial governments, kung saan po na meron po kaming partnership na pinopromote po yung mga opportunities po sa mga bayan nila at pinopromote naman po natin sa mga kababayan nila abroad. So mga Bicolanos po from the US, Canada, Australia, Europe. Alam niyo naman po kasi mga Pilipino, pag nasa ibang bayan, gusto pa rin po nilang talagang tumulong po dito sa atin. Yeah, opo, sir. At so sa pamamaraan po ng Balink Bayan Project ng Commission on Filipino Overseas, isa po ito sa mga paraan para po magawa nila yun. Sir, curious lang po ako, Gary, and sir, sa audience natin. Nabanggit niyo po yung pagkakaiba kung ano po yung mandate ng BMW saka dito po sa CFO. Apo. And you were saying earlier about dun sa long-term and permanent OFWs. Apo. Medyo na-curious ako, sir, doon sa expat. Saan Apo. sila kasama po? Well, medyo depende po yan kasi Yes po. may mga overlap din po kasi yung sinisilba namin publiko ng DMW. Yung mga expats po, yung kung sila po ay, depende po kasi kung sila po ay long term. Halimbawa po, yung mga nurses po, Yes po. sa amin po sila dumadaan bago po sila umalis. Karamihan po kasi sa kanila under exchange visitor program po ng Amerika or meron po silang J1 visa. Dapat po kasi bumabalik po sila sa atin, but ang reality po talaga pag nandun na sila sa Amerika, nakakuha po sila ng sponsor, nagbibigay po sa kanila ng H visa, so nagiging permanent po sila doon, karamihan po sa kanila. Meron din po mga dumaalis sa Pilipinas as an OFW. Opo. So dumaan po sila siguro sa DMW para po sa orientation nila. Ngunit po siguro marami rin po doon na bago matapos yung contract nila abroad, nag-a-apply po sila ng green card or ng residency permit, or baka may mga ibang instances po na nakakapangasawa po sila ng foreigner, nagiging nagiging constituent po namin sila. So marami pong overlap. Pero in a way po, kung saan nagtatapos ang trabaho ng DMW, doon naman po nagsisimula ang trabaho ng CFO. Ayun. Meron pa pong isa po dyan, medyo kung maging yung DFA po, yung Department of Foreign Affairs. Okay. Isa rin po yung Migrant Serving Agency. Pero ang sako po nila, lahat po ng Filipino citizen or dual citizen abroad. Medyo mas malawak po yung mandate namin kasi po kami, dahil gusto po namin ugnay lahat po ng may Filipino roots abroad, sakop din po namin yung mga Filipinos na may foreign citizenship na po or yung mga pinanganak na po or next generation ng Filipino migrants. At ang gusto po namin, introduce din po yung kultura natin sa kanila at i-connect din po namin sila sa Philippines politically, economically, at Gary culturally. and Sir Secretary, napakaganda po nitong program natin. I was telling you earlier, and Gary, actually sir, we have this program na talaga, di pa lang po namin, marami na po kayo, perhaps pang ilan na yung office ni Sir and together with DMW, Opo. na magawa natin to, Sir, mabuo po natin yung ating gusto po namin yan. collaboration. Yeah. Kit nandun ka, Sir, sa abroad or nasa ibang lugar ka ng Pilipinas,
pwede ka pong mag-connect sa Yes, alam niyo po yung mga Pilipino sa abroad. Kasi ako rin, nakita ko po sa sarili ko mata to kasi matagal din po ako sa abroad, mga 14 years. Halos lahat po ng Pilipino na nakilala ko po talagang namimiss po nilang Pilipinas. Yes. So, ang problema po nila, dahil matagal na silang wala dito, wala po silang kilala, hindi po nila alam kung paano po sila magko-connect, sino po yung mapagkakatiwalaan po nila. Kaya narito po kami para tumulong po sa kanila, yung Commission on Filipinos Overseas. Ang ganda nito, sir. Talagang hindi na magiging, kumbaga, ang lapit-lapit na lang ho. Opo. So maganda to. Yes, Gary. Baka may mga, input ka about sa atin na napakaswerte natin. So, sir, binisita tayo sa Radyo Pilipinas. Sir. Yes, ma'am. Talagang sinisuguro at tinitiyak po ng inyong tanggapan, Sec, na talagang konektado yung mga kababayan natin abroad sa ating inang bayan. Alam po, just bagitin ko na po ilang statistics. Ang estimate po ng ating government, meron pong 10.7, 10.8 million Filipinos overseas. Ang karamihan po niyan, mga about 60%, ito po yung permanent and long term. So, mas marami po talaga yung permanent and long term kaysa po dun sa mga OFWs. Dito po sa region ninyo, ang estimate po namin from 1981 hanggang 2022, there are more than 37,200 migrants po from the Bicol region. And dito naman po sa Albay for the same period, 1981 to 2022, more than 9,300 po, mostly po from Legazpi City at saka Daraga. Ayun, so ganun karami sa yung ating populasyon abroad. Yes, opo. And imagine, Gary, talagang hindi na sir malungkot because of the recent technology, yung ating social media all around. Talagang ang dali-dali noon sa lahat overseas call, ang mahal-mahal. Opo. Ngayon, di ba? Lahat na tayo may social media account. Yes, sir. At saka alam niyo po, kami nga lang pong nasa Manila na lagi namin naisip yung lying dito. Yeah. Bicol Express. Na-try mo na, sir? Of course, last time po, pati po yung may sili na ice cream, lalo na po sa mga kababayan natin na matagal na pong nawala dito, talagang namimiss po nila yung mga ganyan mga simpleng bagay dito po sa atin. At hindi lang po nila minsan alam kung paano po mag-connect, but napakarami po talaga na gusto mag-connect. Sir, shout out natin sa ating mga kababayang OFWs. Alam mo, sir, anong level, bago natin balikan yung programa na inyong tanggapan, ang level ng sili ice cream ang nakaya niyo po? Ay, sinubukan ko lang po, level 1 lang po. Pero, pero palagi ko po kaya ko hanggang level 2. Medyo, opo. Alam mo, sir, may kasama tayo isang araw ba yun sa trinay niya, pamangkin ni Mr. Level. Mukhang, tita, hindi ko to kaya. Ay, masarap po, masarap. Sabi ko sa kanya, try mo pa yung level 3. Yun na talaga. Sir, yung parang vulkan na talaga. But anyway, that's yun talaga kapag ka pumunta ka dito sa amin sa Bicol, lalo na sa Albay, talagang yun, sir, ang aming ipagmamalaki. Natikman niyo ho ba yung pinangat sa Kamalig? Hindi po kagabi, pero kasi nag-dinner po kami nung team po namin. But yung last time po nandito ako, sinubukan ko po, nag-uwi po ako sa Manila nung pinangat po. Masarap po. Sige, sir. Kukonect natin, sir, yung ating grupo ng mga FWs, long term, yung permanent, at even yung short term, by contract, lahat natin, sir, i-connect sa ating program. Yes, Gary? Yan po. Sir, maganda po yan na talagang nakikita natin at na ipapahayag din po talaga yung yung namimiss ng mga kababayan natin abroad dito sa Pilipinas. At nakikita din natin online yung mga sayaw, mga cultural dance na talagang perform na din sa ibang bansa ng ating mga kababayang abroad po, sir. And ngayon po, sir, ano po yung pinakamadalas na talagang nare-receive po na inyong tanggapan o pangangailangan po ng ating mga Filipino immigrants na natutugunan po ng inyong opisina, especially po dito sa guidance and counseling program po? Yung guidance and counseling program po, yan po yung binibigay naming serbisyo para sa mga Filipino na nakakapangasawa po ng foreigner. So, syempre, ang hangarin po ng CFO para po sa lahat ng mga migrants po ay maayos at yung transition nila at maging successful po sila abroad. Kasi time and again, nakikita po natin na kung sila po ay successful, nagpapadala po sila ng remittance, yung iba po nag-i-invest, bumibisita, so malaki po talaga ang ambag nila po dito sa ating ekonomiya. At on the back end po, ang isa po pong related work ng CFO, nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Justice, sa DSWD at iba pong mga ahensya na involved po sa Interagency Council Against Trafficking or IACAT po. So,
pagbigay po namin ng guidance and counseling, on the back end, tinitingnan din po namin kung yung mga Filipino po ay hindi po ba sila victim ng human trafficking, kung lehitimo po ba yung pagsasama nila at yung kasal nila. Tinitingnan po din namin kung may criminal record yung mga foreigner na mapapangasawa po nila. Hindi naman po sa pagbabawalan, pero po kung nangangailangan po sila ng iba pong counseling. Kasi halimbawa po, meron kaming isang case na since pumasok po ako sa CFO, yung husband po ng Filipina, galing pong military po yata yun, merong post-traumatic stress disorder. So nagbigay po kami ng additional counseling po dun sa Filipina para alam niya po kung ano po ba yung PTSD. Kasi po, syempre, magsasama po sila. Ayaw naman po naming magulat siya or may mangyari sa pagsasama nila dahil po sa yung situation po ng asawa. So, yung mga ganong services po ang talagang binibigay. Because ang hangarin po namin, maging maayos po yung marriage po nila, maging maayos po yung pamumuhay nila. At kasi po, hindi lang po talaga sila tumutulong lang sa atin, but nagiging ambassadors po natin sila sa ibang bayan. Nakikita po ng ibang bansa kung sino po ba yung mga Pilipino. Minsan, pag baka ma-introduce din natin yung mga foreigners sa Silly Ice Cream. Sir, on that note, napakaganda po ito because syempre, yung para bang, ano tawag doon, kumbaga, cross-cultural na sila ma-reach din natin, tayo ma-introduce din nila, na makilala din nila tayo. Yan na po yung mga marriages na ganyan. Di sila mabibigla, ganito pala yung mga Pinoy, ganito pala yung mga kababayan natin na pangasawa na ganitong foreigner. Na, anong pwedeng gawin, sir, on that context? Pwede bang malaman natin paano sila, mayroon bang hotline or something na pwede silang tawagan po kayo or ang tanggapan po ninyo or mga hotline para madali silang makakonect sa inyong pong tanggapan, sir? Or kami po dito rin sa Radyo Pilipinas, sir, baka pwedeng bigyan mo kami sa ating partnership na bubuohin po sa program, pwede kayong mag-connect dito sa amin sa tanggapan na to. Anong number po ito, sir? Sure. Well, una po, meron kaming website po, yung www.cfo.gov.ph. So marami pong mga information dyan tungkol po sa frontline services namin, sa mga programs po namin katulad ng Balingbayan Project. Meron dyan din po mga cultural immersion programs para po sa mga kabataan abroad. Meron din po kami mga social media platforms. Sa Facebook po, yung Commission on Filipinos Overseas. Narin dyan po yung YouTube channel namin, yung LinkedIn, at sa iba pa po. So, mag-search lang po kayo ng Commission on Filipinos Overseas at marami na po doon lalabas. And para naman po dun sa mga nabagit ko kasi po kanina yung human trafficking, kung meron po silang nakikitang medyo hindi sila sigurado kung dapat ba tingnan yan, meron pong minamanage po na action line ang CFO. Ito po yung 1343. Kami po ang namamahala po niyan on behalf po of the Interagency Council Against Trafficking. At ito pong action line natin 1343, free po siya nationwide. At ang isa pa po namin ginawa this year, nakipag-partner po kami sa isang malaking telco po dito sa atin. Maaari din po itong tawagan anywhere in the world through yung mobile app po ng PLDT Tinbo. Ito po yung Tinbo app. So libre rin po ito kung nasa Europa man sila po, nasa North America, kung saan pa man. At kung sila po ay nangangailangan ng assistance, ng rescue, pwede po silang tumawag doon at makipag-ugnayan po kami sa mga iba po naming partners tulad na po ng mga embassies at consulates at iba pa po tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Gary, Sir Asek, maganda po ito. And siguro, Gary, gawa tayo ng, I think, layout on that. Na ipa-flash din namin, sir, sa aming social media account. Maraming salamat po. Yes, sir. Para yung ating mga kababayan malalaman, dito pala tayo pwedeng mag-contact. Dito po sa number na to that we can also help cascade this contact number na pwede na po nalang tawagan in any time na kailangan po nila yung tulong. At saka alam niyo po, meron pong policy ang government natin na kahit saang ahensya po talaga dapat tumulong. Yan po ang utos sa atin ni Presidente Marcos na sabi niya nga po, i-lay down yung red carpet, hindi po yung red tape. So kung meron po sila mga concerns na hindi naman po sakop ng CFO, okay lang din po silang tumawag doon at iugnay po namin sila sa tamang tanggapan. Wala po kaming tatanggihan.
Sa pa sir, yung follow-up ko dito sa Sec, yung mga organization ng mga migrant workers, mga OFW, siguro maganda rin na ma-connect din ho namin sila, Sec. Yes. Through you, ma-connect Pwede po namin kayong introduce sa kanila yung mga network po namin abroad. Thank you, Sec. Hanapin po namin yung mga taga Bicol region para... Kasi special planning a program on that, Bridges on the Air. Kit bumati lang sa nanay nila o sa kanilang mga mahal sa buhay. Po yan. Talagang wow, sabi nila parang, ang sarap pag sir pakinggan, shout out sa aking nanay nandyan sa Legazpi City, or shout out naman sa anak ko nasa Dubai o nasa Netherlands, di ba Gary? Parang wow, parang ang lapit-lapit lang, nawawala sa yung pagiging, yung homesick. Yes Gary, baka may iba ka pang tanong dyan kay Sec. Kanina ma'am, narinig ko yung 1343 action line. Baka naku-curious yung public kung ano ito. Pwede po ba ma'am, sir, mabigyan kami ng... Yeah, ito pong sabi ko po kanina, hotline po ito. Para po pwede nyong i-report yung mga cases po ng human trafficking. At meron din po itong kaugnayang Facebook page. Hiwalay pa po sa Facebook page ng Commission itself. At yung iba po namin mga major programs din po. Kasi ang gusto din po namin mangyari, kasi baka meron po mga ibang opportunities dito sa region ninyo na gusto nyong siguro bago po, gusto nyong ipaalam sa mga taga Bicol sa North America, sa Europe o sa iba pa pong lugar. Ibalita niyo po sa amin para kasi sila po talaga naghahanap din po na kung paano sila magko-connect dito po sa atin. Sir. So we'll request really Gary through SEC to connect, kumbaga keep in touch, so kumbaga makonect tayo dito sa mga organization na ito ng ating mga kababayan abroad. Ano po SEC? Na simpleng batian lang on air, masaya na sila. Alam niyo po, bagitin ko lang po, meron pong darating kasi na malaking event po dito sa Legazpi City Expo on October 29. Ito po yung Migrant Fair. Kasama po namin dito yung OWA Region 5, yung LGU po ng Legazpi at iba po mga partners ng CFO, kasama na po yung SSS, Pag-ibig, DOH, DOJ, IACAT, yung International Office of Migration o IOM, DMW, DTI, DOL, Landback at TESDA at iba pa po. So meron pong Migrant Fair po dito sa Legazpi City on October 29. Magkakaroon po ng preparatory meeting yung mga partners po na yan on September 4. Pero po ang malaking event po talaga ay October 9. Siguro po magpadala po kami ng ibang information po sa inyo para po ma-share nyo po sa mga audience ninyo para makapag-participate po sila. Sec, may I suggest, sana isama kami sa grupo, committee, para kami po yung magiging official media partner ng event na yun. Para kami na po officially then give us also the calendar of activities para really ila-line up talaga namin to Sec. Ay, maraming salamat po. Wala lahat po makaka-capture namin. Maraming salamat po. We want, please give us the calendar of activities. Ma'am Nancy, talagang hindi kami nagkamali. Bumisita dito sa inyo. Talagang maraming salamat po. Sir Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at your service po yan sa mga kababayan po natin, sir. Alam mo, nakaka-relate ako dito, sir. Why? My husband is an ex-OFW, a seafarer, and ang daughter ko, sir, naka-base yung mag-asawa sa isang bansa po sa abroad, also sa Europe. So medyo nafe-feel ko po ang buhay ng mga OFWs. Nasa loob po ako ng pamilya ng OFWs. Alam niyo po, di ba talagang hindi nawawala yung Pilipinas sa puso po nila, di ba po? Kahit malayo na sila or matagal na silang nawala. Alam mo, sir, parang medyo, siyempre yung time zone ang mahirap lang, adjustment ng oras. But siyempre, kailangan talagang konting lang para, siyempre, maalis naman yung lungkot nila. But yung talagang regular connection, kumustahan sa family, napakahalaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay Gary, napakaganda niyan, magbiging bisita natin sa secretary. I can feel talaga, sir, yung buhay ng isang OFW. Maraming salamat. Yeah po. Yes, Gary. Yes, ma'am. Maganda yun, ma'am. I sir, then yung Migrant Fair this October 29, talagang kabang-abang. Kaya sa mga nanonood po dyan sa Good Morning Bicolandia, live po tayo sa Radyo Pilipinas Albay. Also, ma'am, batiin natin yung mga nanonood from mga kawani po ng Department of Migrant Workers Region 5. Gayon din po ang OWA Region 5. Nanonood po sila ngayon dito po sa Good Morning Bicolandia. And kanina, Sec, nabanggit nyo po yung Balikbayan. And yun po talaga yung naging purpose nyo sa pagbisita dito sa lalawigan ng Albay. Pwede po mabigyan kami, Sec, kung ano po yung Balikbayan and paano po nito hinihikayat yung mga kababayan natin abroad? Kasi ang utos po ng ating Presidente Marcos ay i-digitize po ang karamihan po ng mga public services po. So kami po ay nakikipag-ugnayan sa DICT, ito po yung Department of Information and Communications Technology,
para po ma-improve po yung, hindi lang po yung website po ng CFO, pati na rin po yung mga microsites kung saan po kami nakikipag-partner sa mga LGUs. Dito po sa region ninyo, ang mga Balinkbayan partners po namin ay ang Naga City, Masbate City, Mercedes po sa Camarines Norte, Sorsogon Province, Legazpi City, Sorsogon City rin po, Tabaco City, Ligao, Iriga, Ginobatan, Albay, at saka Camarines Norte. So, yung mga partners po na ito, meron po silang microsite within our website po rin, kung saan po binibida nila yung mga opportunities at para sa mga overseas Filipinos po natin. Alam mo, gusto ko po sana naming dagdagan pa yung mga iba naming partners. Siguro po sa tulong ninyo, mas malaman po nila yung kung ano po yung Commission on Filipinos Overseas at ano po ba yung ginagawa namin. At ang gusto po talaga namin, bawat bayan, bawat probinsya po talaga magkaroon kami ng partner. Kasi ganun din po naman yung mga Filipinos Overseas. Sila po ay nagkakaroon ng mga Filipino Community Association sila. Based na rin po kung saan sila nanggaling dito, kung anong probinsya, anong bayan. Ang gusto po namin, may link sila sa mga hometown po nila natin dito. Sir, ang ganda-ganda microsites. Medyo, sir, nakaka-relate naman kami doon. Why? We have also our small outreach program. Apo. DICT is also one of our partners. Apo. Parang going to geographically isolated depressed areas, the GDAS. And actually, we have the upcoming event probably this September, sir. May napili kami, sir, na school. So, sana masama din namin po ito na microsites ninyo. Sure. Na parang yung grupo ng family ng OFWs, makonect din ho namin and makasama po namin sa pupuntahan doon na parang bringing the service of the government in that area. For example, Radyo Pilipinas, through information, communication, malalaman nila itong programa ng inyo pong tanggapan, ng DMW. Very welcome po sa amin yan. Yeah. So we'll invite you, sir. O Opo, marami po tayong gagawin together. Maganda to, sir. Naku, alam ko talaga pareho tayo dito, sir. Sabi ko nga earlier, we are on the same page dito po. Yes, Gary. Yes, ma'am. Malaking tulong talaga ito. Lalo na dun po sa almost more than 9,300 na mga nasabi niyo po Taga-Albay, Taga-Albay. Talagang mai-connect natin through this Balinkbayan portal po. Opo. Di ba, sir, mayroon pa na ng mga programa, di ba, parang every year yata yun, yung OFW Day? Parang, I know it's parang... Meron pong OFW, meron pong OFW month. Actually, yung sa December po, isa pong importante po. So marami pong programa yan at hindi lang po pagka medyo inaayos po yung mga detalye ano po, pero ang pagkaalam ko po, hindi lang po sa Manila gagawin yung ibang celebrations, pati na rin po sa Baguio at sa Legazpi City. Sige, sir. Opo. So pag nabuo na po yung programa at rest assured po, isi-share din po namin sa inyo para mas marami po pong makaalam. Sir, maganda po ito. Sabi ko nga, Gary, bibigyan tayo ni sir ng calendar of activities, calendar of events ng inyo pong tanggapan, sir. Para nakaplano na niyo kami, sir, doon sa mga events na yun na kami po ang inyong partner po dito. Then, i-cascade natin sa ating ibang media outlet natin, both government and private na talagang nagtutulungan para, diba, sir, whole of government approach is really effective. Yes, talaga, alam mo niya mga Pilipino mo, minsan talaga pong nakikita natin, tumutulong sila kahit may government program o wala. Pero ang gusto po talaga sa amin magawa para mas maging efficient at saka stress-free at effective po yung pagtulong nila. Kaya po namin binubuto mga program na ito, katulad na rin po ng Balinkbayan program. Thank you. Gary, So far, paano po na-assess natin yung Balinkbayan? Especially, nag-conduct na po kayo dito, no? Sa Albay. Ang ginagawa po namin, ina-update po namin yung mga web administrators ng mga Balinkbayan partners po natin. Kasi po, para po ginawang uniform na po ng DICT yung look at back end po ng mga government websites para po hindi iba-iba po yung itsura. So para mas madali na po rin siya i-navigate. So yun po ang ginagawa ng CFO team ngayon hanggang bukas po. At after that nga po meron pang ibang official business yung team namin dito. Kasama na po yung preparatory meeting nga po para sa Migrant Fair itong October.
Pero ang inyong likod po, kailangan po bumalik naman nila kasi naghahanda po kami sa budget Yes, sir. hearing po sa Congress ngayon. We understand talaga, sir. Siguro katatapos na din po yung aming PCO Secretary. I think that was last week. Yes, nakita ko po si Dave. Secretary Dave. And napakaswerte niyo po. Magaling po siyang tama po, sir. present ng budget ng aming departamento. Yes, Gary. Siguro baka inaabangan din ng mga nanonood kung after province of Albay, saan naman po tutungo ang CFO para po dito sa Balikbayan? Marami pong schedule yan kasi nga po medyo naipon po yung mga kailangan naming puntahan kasi isinantabi po namin itong Balikbayan program ng first half of the year dahil po sa elections. Opo. At so ngayon po kami medyo naghahabol ngayon na balikan lahat ng mga partners namin, i-renew namin yung mga partnerships. Hinabol rin po namin matapos sa yung coordination namin sa DICT. At ngayon po unti-unti na po namin pinupulong yung mga iba namin partners region by region para po i-update po sila sa mga bagong features po na website, kung paano po siya i-maintain, kung paano po, ano po yung information ilalagay doon. So, isa-isa po namin ang ginagawa yan. Okay. Tama po yun, sir. Kumbaga lahat na talaga tayo doon patungo sa yung pag-digitize Yes, program. yun po talagang gusto ni Presidente Marcos. Lahat po ng talagang public services po ma-digitize. Madali nang ma-access. Actually, kahapon nandun lang kami, sir, sa PRO 5. Pinakita rin nila yung simulation. Doon paano nila nako-connect yung buong Bicol and across the country. So kayo din po, sir. Napakaganda po nung ginagawa po ninyo, Sec. Salamat po. Yes, Gary. Speaking of digitalization, talagang magaling ang mga kabataan dyan. Isa sa mga henerasyon na nangunguna yung mga kabataan. And speaking of kabataan, Sec, talagang may program din kayo para dun po sa mga kabataan Filipino overseas natin. Ito yung ULEAD or the Youth Leaders in the Diaspora po. Opo, isa po ito sa napakahalagang program din po ng Commission. Para po siyang cultural immersion po kasi design po talaga siya sa mga kabataan po ng diaspora na siguro pinanganak po at lumaki na sa ibang bansa. Opo. At ang objective o hangarin po nitong ULEAD program na ito ay may pakilala, may reintroduce yung Filipino culture po natin sa kanila. Alam niyo po, nung last year po, isang example lang po to, isang cohort na pumunta dito sa atin. Mga Filipino Koreans po, pinanganak na o lumaki na sa Korea. Bihira po sana marunong na po mag-Ingles. Yeah. Kasi Koreano po talaga yung salita nila. So yung mga mami at mga chaperone po nila nagsilbing mga translators. So, pero tuwang-tuwa po sila talaga na makilala po yung Filipino side nung roots nila. So, tuloy-tuloy po yan. Ito po yung naging bagong version na po na dating lakbay-aral. Pero ginawa po namin siyang ULEAD kasi po gusto namin magkaroon ng parang leadership development component yung program. Bukod pa po dun sa cultural immersion. At tuloy-tuloy po yung programa na yan at isa po namin tinitingnan noong October kasi po itong mahalagang month din po para sa mga overseas Filipinos na magkaroon po kami na parang summer program para po sa mga Filipinos po in the Southern Hemisphere, yung mga Australia, New Zealand, kasi yung po ang summer nila. At baka may iba po na gustong pumunta dito sa atin dahil Pasko, bumisita ng ano. At habang narito sila, magkaroon po sana ng programa para magkaroon din po ng cultural immersion, leadership development under the ULEAD program. Meron pa pong isang program ang CFO. Kasi kami rin po ang tumitingin at nag-regulate po sa kasama po ng Department of Education or DepEd yung mga Philippine schools overseas. Okay. So marami rin po to, ang sinisilbihan po nito something like 25,000 students abroad. Karamihan po nito mga anak po ng mga OFW. So ang magulang po under DFW pero yung mga anak under po CFO. So pumapasok po sila sa mga Philippine schools abroad kasi po temporary migrants, babalik din po sila sa Pilipinas. So para pagbalik po ng mga anak nila dito sa atin, dahil Philippine curriculum yung kinukuha nila abroad, smooth po yung transition nila dito. Hindi po sila kailangan bumalik ng ilang grade para po kasi makahabol po dun sa curriculum. So isa po rin yan sa mga tinitingnan namin at
Marami po kaming programa para po tulungan yung mga Philippine schools overseas na ma-elevate po yung quality of education nila. Kasi po sila lang ang authorized na institution po na nagbibigay po ng Philippine curriculum overseas. Yeah, imagine, maganda to, Gary. Imagine, sabi ni Sir, kumbaga akma sa curriculum din natin kahit nasa abroad sila. So pagbalik dito, walang problema, walang discrepancy sa kanilang courses, sa kanilang subjects. Kasi po baka hanapan sila ng Rizal subject o ng Philippine history. Imagine, alam sir, 25K, so more or less, ilang bansa mayroon ho tayo na itong schools? Meron po yata, kung di ako po nagkakamali, about 34 schools overseas. Okay. Pero meron pa pong iba dyan na inaakit pa po namin ma-accredit din po. Karamihan po niya nasa Middle East, pero meron pong Philippine school sa East Timor, meron din po sa Greece, sa Rome. Ang pinakabago po yata ay yung Cambodia. Okay, so I remember, Gary, mayroon ako sir kababayan in Camarines Sur, guru po siya sa Cambodia. So baka kasama siya doon sa nagtuturo, Sek. O baka po yung anak niya pumapasok po sa Philippine school. Yeah, maganda to talaga, sir. Sige po, Gary. Siguro sa mga tagapanood natin, Mama, sir, din po, na baka may kapamilya sila ng mga kabataang overseas po, abroad, and talagang gusto ding pumasok sa mga gantong school na talagang tuturuan sila ng ano yung pagka-Pilipino. Paano po, ano yung nagiging proseso po nito, Sek? Well, ito po mga Philippine schools are essentially mga private enterprises po ito. Pero parang tumatayo na rin po parang division chief ang CFO. Kasi po kami po yung nag-regulate at nag-inspect po sila. Kasama po ng Department of Education. So marami po kami mga programa sa kanila. At titingnan po namin kung ano po yung pwede namin idagdag. For example po, nakikipag-negotiate po kami sa OWA. Kasi ang OWA po may mga scholarship fund po yan para sa mga anak po ng OFW. Pero po hindi lahat ng mga Philippine schools overseas ay nabibigyan po ng assistance, ng scholarship po. Kasi po in the past, siguro depende po kung masipag po yung labor attaché natin. So, sa Saudi Arabia, for instance, meron po silang scholarship para sa mga students po na nasa Philippine schools. Pero sa ibang bansa po, tulad ng UAE, wala po silang ganun. So, ang gusto po namin maging institutionalized na, mainly on financial need. Kasi, siguro naman po, yung mga overseas Filipino, kung sila po ay engineer, baka hindi na nila kailangan na masyadong financial assistance. Yes po. Pero po kung baka iba po yung occupation nila, medyo mababa po yung salary nila. Kasi alam niyo po, itong PSOs napakahalaga. Kasi di ba po lagi nating pinag-uusapan yung social cost na naghihiwalay yung pamilya. Correct. Isa na po ito sa paraan para hindi na po magkahiwalay. Yes. Yung mga families po. So magkakasama na yung mga anak, kasama po yung magulang nilang OFW sa abroad, para po maiwasan na talaga yung problema po nung labor migration po natin. So medyo binibigyan po namin ng additional attention po yan kasi hindi po masyado na pag-uusapan. Dati po kasi na-focus kami sa regulation, ngayon po sa development po at addressing po yung contribution dito mga Philippine schools sa social cost po ng labor migration sa atin. Ang ganda to, sir, na ma-address talaga natin yung social cost na to talaga. Kasi syempre nagtatrabaho abroad. Usually, sir, LDR yung iba Opo. Di ba, sir? Nag-smile pati si Paul. Baka may ka-LDR to si Paul. Meron ba? Di ba? That's true. Real. Kung ba sabi ng mga babataan ngayon, sir, real talk. Opo. Sige, Gary. Actually, meron akong close friend from college na talagang after college from Bicol University, graduate sa Bicol University, pumunta na siya doon sa Saudi, sa Dubai, and nag-aral pa rin siya doon para makapaghanap ng trabaho. Ngayon nagtuturo na po siya sa mga doon sa mga bata po doon sa Dubai, and ang tinuturo niya po is Filipino language. And talagang maganda yung kumbaga na-import din yung language natin doon sa ibang bansa. And magandang talagang gantong programa, and yung hinaharap po ng inyong tanggapan talagang yun po yung kinaantay ng lahat po ng beneficiary. Very proud po kami sa mga learners po na naka-enroll sa PSOs. Marami po sana dito rin po nagkokoleyo. At maganda po yung performance nila sa mga entrance exams na mga including po yung UPCAT, yung sa UP po. Napakagaling po nila. But
kami naman po, tumutulong sa kanila, make sure po ma-maintain at ma-improve po yung quality ng education nila. Pero magaganda po talaga ang performance nila. So, sana dahil po hindi na sila magkakahiwalay, matutukan po yung, alam niyo po, di ba, yung development po ng mga bata kasama yung magulang nila. Baka hindi na po maputol na po yung generational na labor migration. Tama yun, sir. Maganda talaga yun na iba pa rin talaga yung nandiyon ang nanay, nandun yung tatay. Parang na-experience ko din kasi yan, sir, mga matagal-tagal din, more than 20 years si Agom sa abroad. So talagang nanay, tatay at the same time, parang lagari ka, takbo sa trabaho, takbo ka sa needs ng anak mo, takbo ko na Manila. Paano mo mababalanse talaga? So, iba pa rin ngayon sir, may nagda-drive na sa akin. So, yun, shout out kay Mr. ko, nakikinig sa atin. So, binibida ko na siya talagang, iba talaga, sir, yung talagang magkasama kayo ang buong pamilya. Pero, syempre, kailangan magtrabaho. Yes, talaga, hindi naman po natin pinagkakailayan. Kasi nga po, may mga opportunities na yung mga kababayan na nakita sa abroad na kakaunti po dito. So, pero ang kagandahan na po naman yan, tulad po na sabi ko kanina, yung success po nila abroad, sinashare po nila dito sa atin. So, napakahalaga po talaga natin silang suportahan. Yeah, parang nakita ko, sir, kanina yung OFW, borderless OFW. Ito pong tinatahak natin sa ngayon. Gary? Kanina na-mention nyo na po, Sec, yung lahat ng programa and kung kami po yung makikimusta po through sa inyo po, kumusta po yung mga kababayan natin abroad with this mga programs po ng CFO? I think sa tingin po namin, maayos naman po ang pamumuhay nila. Although, syempre po, may mga individual circumstances po yan. At andun po kami handang tumulong po kung kanino man. At hindi lang po ang CFO ang tutulong sa kanila, but lahat na po ng institutions po ng ating gobyerno. Andyan po yung DMW, kapartner din po namin sila. Andyan po yung Department of Foreign Affairs. Lalo na po kasama na rin po dyan yung mga embassies at consulates po natin. So, kami po ay talagang may country team approach din po para po address yung mga needs po ng kababayan natin. Nasaan man po sila sa mundo. Yeah, Gary, babalikan natin, sir, kung may mga tanong ka pa dyan sa kanya or kay Secretary. Talagang in summary, ang dami nating babalikan, sir. Pero napakahalaga po yung hotline na nabigay nyo. Siguro papagawa ko po to, sir, sa social media natin. Para ipa-flash natin sa SOCMED natin. Tatag po namin ang inyong tanggapan. Para ito talaga, sabi ko nga, sir, request ko talaga yung grupo, yung organization nila. No, sabi ko, makonect natin sila. Ang sarap naman pakinggan, nandun sila sa ibang dako ng mundo. Talagang naririnig sila to Radyo Pilipinas. Yes, Gary. And hopefully soon, ma'am, di ba? Parang tayo na mismo yung kakausap doon sa... Yes, Sec. Tayo na po ang partner dito sa Bicolandia. Yes po, Sec, talaga. Looking forward to that, Kami rin po looking forward to it po. Some more, Gary? Opo. Ano po yung mga kinakaharap na hamon po ng inyong tanggapan sa ngayon po? And paano po ninyo ito tinutugunan, Sec? Well, siguro ang pinakamalaking challenge po sa amin maliit po yung ahensya namin. So, kaya nga po kami nagpapasalamat sa inyo kasi sa katotohanan lang po medyo kulang pa kami sa public awareness. So hindi po nila alam kung ano po ba yung CFO, ano po ba ang pinagkaiba niyan sa DMW, ano po ba maitutulong ng commission sa kanila. So kaya nga po talagang nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas po at saka sa inyo na nabigyan po kami ng opportunity na makwentuhan po kayo kung ano po yung mandato po namin, ano po yung mga ilang programa po namin at maimbitahan din po sila na kung may mga iba po silang mga interest na bumisita po sa website po namin, yung www.cfo.gov.ph. Wag lang kayo, sir, mag-atubili. I-chat mo lang kami, i-text mo lang kami. Te-text ako sa inyo para makuha mo yung number ko and si Gary. Ito, Nancy Pasuyo ako dito. Naku, sir, all the time. Maraming salamat at your service. Yun po. Okay. So yun, and summary, Sec, baka may panawagan ho kayo or appeal sa mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa programa ng Radyo Pilipinas. Lahat na, kung ano pang gusto nyo iparating sa kanila na hindi po namin natanong, Sec. Well, ako lang po nagpapasalamat po sa lahat ng mga overseas Filipinos po natin. Baka nakikinig po yung mga kamag-anak or kaibigan po nila dito sa atin. Talagang napakalaki po ng ambag nila sa ating ekonomiya. Pero beyond yung mga economic contributions po nila, marami po sila tinutulong. Hindi man po tumitigil yung mga medical mission. Meron pa po mga Filipino teachers nagvo-volunteer magturo dito during their summer vacation. Marami po talaga silang
na itutulong po sa atin. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga partners po namin dito po sa Bicol Region, lalo na po yung mga partners po namin in the Baling-Bayan program. At sa hindi po namin partner sa Baling-Bayan, please reach out to us. Tingnan niyo po yung website po namin at very open din po kami makipag-partner din po sa inyo kasi ang gusto po namin ay may connect kayo sa mga kababayan nyo po abroad na tumitingin po sa atin dito para sa mga investment opportunities, trade opportunities, transfer of knowledge, at iba pa po mga opportunities para po sila makatulong. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. So, alam mo, Gary, marami kong na-take note kay Secretary, yung scholarship po ng inyong tanggapan, yung, yung leadership training, Apo. ano pa yun, yung cultural immersion, ang ganun, Balikbayan, Gary, yung hotline, 1343, marami nung daming, yung microsites. Apo. Naku, sir, papalawakin natin yung microsites. Sec, we'll coordinate with you with that. Then, ikaw, Gary, ano mga... Yung counseling program, ma'am. yes. Counseling program talagang malaking tulong yun po sa mga kababayan natin abroad. Talagang yun po yung kinakailangan nila anytime kasi parang pwede kang bisitahin ng lungkot ng doon sa ibang bansa kapag nasa ibang bansa. Itong binibigay nyo pong serbisyo dito po sa CFO, sa Commission on Filipinos Overseas, talagang malaking gabay ito sa higit 10 milyong OFWs po. Sa pag-gani na take note kay Sec, yung abangan namin sa yung migrant fair this coming October and December, OFW month ba? Tama, Sec? Opo. Bigyan po namin kayo ng additional information pag nabuo na po. At yes, Sec. So, ang importante, nagkakilala po tayo, Ma'am Nancy, Sir Gary. Well, keep in touch, sir. Opo. Please update us and we'll connect. Gary will always connect and me too, so we'll have your number and email na po. Diyos mabalos po. Yan. Sa more, Gary? Ayan po, sa gabay po ng CFO ng Commission on Filipinos Overseas, mas napapalakas po ang tulay na nag-uugnay sa mahigit 10 milyong Pilipino sa buong mundo at sa kanilang mga pamilyang naiiwan dito sa Pilipinas. Kaya naman po, mula po sa Radyo Pilipinas, albay saludo po kami sa inyong tanggapan. Secretary Dante Cling. Gary, again, shout out pa rin sa mga audience natin na naka-follow po, Sec, sa social media account ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Baka, Gary, pwede mong batiin sila isa-isa before tayong mag-wrap up sa ating special edition ng Good Morning Bicolandia with Secretary. Ayan, binabati po namin ang lahat ng mga taga-subaybay at taga-panood ng aming Good Morning Bicolandia sa Radyo Pilipinas Albay. Narito po, ayun po ang Regional Director ng Department of Migrant Workers Regional Office 5 na si Ma'am Gina Paclibar Laceda. Attorney, good morning po. Maraming salamat po. Ayun din po na i-share niya din po itong mga live stream po natin sa lahat ng mga organizations ng OFWs dito po sa Bicol Region. Ganyan din po sa OWA Regional Office 5 na talagang nakisubaybay at talagang nakipagtulungan po sa Radyo Pilipinas Albay na ma-disseminate po itong broadcast live stream natin ngayong umaga. And ayun po, ayan, batiin po natin. Nagpadala ng mensahe po si Sir Alan Ducusin. Ayan po, nice one daw po, Secretary Clink. Maraming Hindi salamat po counted yan kasi tao po namin sa CFOs yan. Yes, sir. Pasalamat, Alan. Okay. Yes, sir. Yung family ko, sir, na sa atin sa abroad, talaga yan. How are you? My daughter. Malapit na siya mag-birthday, sir. Gary, sa September 6 si Nene. Yeah, medyo tulog pa siya. Mamaya pa, sir, I think 6 hours, 7 hours na naman ho natin. Sa family ko, naka-monitor sa atin, syempre, Gary. Kasi dahabi ko nga sa inyo, sir, interesting po itong topic natin. Kasi lahat po tayo may pamilyang OFW. And buong pamilya natin, buong community, buong Bicolano, buong Pilipino, globally. Yes, Gary? At sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pangulo na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Radyo Pilipinas Albay po, katuwang din po ang Commission on Filipinos Overseas, CFO, kaisa po sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. And baka po kayo, Secretary, may mga anunsyo po kayo, update po sa inyong tanggapan sa darating po itong mga linggo. Especially, bare months na po pala. Oo, sir. Bare months na. Pero yun lang po lamang siguro, subaybayan na lang po nila yung Facebook page po namin, yung website po namin, at iba po pong mga social platforms ng Commission on Filipinos Overseas para po sa mga announcements at iba po pong mahalagang information.
Okay, Gary. Sa ngalan ng buong pwersa ng Radyo Pilipinas, Gary. At yan po ang aming isang oras na talakayan dito po sa Good Morning Bicolandia. Upang manatiling updated, i-like at i-follow po ang aming official social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Gary Carl Grillo. Ito po si Nancy Medjabilio. Good Morning Bicolandia! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,